Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Mwamu Chup Chup. Napapanood ng lahat ang matapang na fairy tale wizard kung saan hinamon nito ang lahat ng 100 halimaw upang wala nang makuhang puntos ang mga katunggali. Agad din niyang nakita ang lahat ng mga halimaw at kinabahan ang mga kaibigan ngunit malaki ang tiwala ni Natsu. Kaagad niyang tinapos ang maraming D-rank monster saka ginamit ang Heaven's Will at umatake ng napakaraming mga espada sa lahat ng halimaw. Nalaman nila Mavis at Makarov na ginawa ito ni Erza para matansya ang lakas ng mga halimaw upang gamitin ang nararapat na armor sa bawat rank. Una niyang ginamit ang Blackwing armor sa mga rank D monster ngunit tinamaan siya ng apoy ng isang rank C ngunit nakaligtas dahil sa Fire Empress armor saka ginamit niya ang Sea Empress sword upang kontrahin ang apoy at ito ang ipinangtapos sa mga rank C. Nagpatuloy si Erza sa matalinong paggamit ng kanyang mga armor at sword ngunit nakatamo pa rin siya ng mga pinsala. Nakaharap niya ang isang water type monster kaya pinagsalo niya ang Sea Empress armor at Lightning Empress lance upang makuryente ang lahat ng mga kauri nito ngunit tinamaan siya ng isang halimaw, subalit nagpatuloy siya gamit ang Flight armor at Purgatory sword. Kalahati na ang natatalo niya subalit napapagod na rin ang dalaga pero umatake pa rin siya at napatalsik na naman, saka umilag sa mga laser ng mga ito at nagpatuloy siya sa pag-atake kaya kinakabahan ng lahat para sa kanyang kaligtasan. Hanggang sa makaharap ng dalaga ang A-class monster na sumuntok ng malakas subalit nawasak ang kamay nito dahil sa adamantine armor, saka pinatalsik ang monster sa labas ng templo. Ngunit muli itong sumugod at ginamitan niya ng napakalakas na kuryente. Nasaksihan ng lahat ang talino at husay ng dalaga sa paggamit ng kanyang iba't ibang mga armor at sandata kaya makapigil hininga ang bawat eksena hanggang sa 4 na monster na lang ang natitira. Inatake siya ng isa pang A-class monster na sinalag ng adamantine armor saka hiniwa ito sa gitna na nagpasabog din sa tulay. Saka sumugod ang mga B-class monster na mabilis lang niyang tinalo kaya ang S-class monster na lang ang natitira sa templo. At bagamat maliit ay pinaghandaan ito ni Titania. Saka nagliwanag ang mata nito at biglang na-teleport sila at na-corner ang dalaga saka siya hinagi sa arena. Sinubukan pa rin niyang umatake at nahiwa ang mga daliri nito saka nagtungo sa likod at winasak ang ulo nito ngunit napinsala rin siya. Pero patuloy siyang sumugod at umatake gamit ang napakataas na attack power hanggang sa tuluyang matalo ang S-class monster kaya napanganga na lang ang lahat sa pambihirang Erza Titania Scarlet. Kalaunan ay naglaho na ang pandemonium at ibinaba ang kampyon para sa round na ito na naging dahilan ng pagbabalik ng bilib ng lahat ng mga tao sa fairy tale na nawala sa loob ng 7 taon dahil nakulong ang mga 4 members sa Tenru Island. Dahil dito ay ang fairy tale team A lang ang nakakuha ng 10 points sa round na ito. Nagpasya na lang ang mascot na gamitin ng Magic Power Finder upang magkaroon din ng mga score ang ibang kalahok. Nauna si Miliana na nakakuha ng 365 power output. Giit nila Hall na mataas na ito upang maging squad captain sa Rune Knights. Pero alam ng mga kasama na raw power ang tunay na lakas ni Miliana at hindi power output. Si Navali ay nakakuha lang ng 124. Alam ng mga guildmates na si Hibiki ay knowledge ang power na parang si Ernie Baron kaya nasa disadvantage din siya at nakakuha lang ng 95. Kaya yamakap na lang ito kay Kana na nais daw siyang pasayahin mamayang gabi. Si Obra ng Raventail ay nakakuha lang ng 4. Nainis si Flair pero giit ng kasama na hindi pwedeng ipakita ni Obra ang tunay nitong magic. At nang si Olga ng Sabertooth ang umatake sa orb ay lumagpas sa 3,000 ang score. Subalit nandito pa si Jura na isang Saint Wizard na sa lakas ay nagkakaroon ng lindol at pag-atake ay nagliwanag ng napakalakas kaya nakakuha siya ng lampas 8,000. Sumunod ay si Kana na dala pala ang Fairy Glitter na ibinigay daw ni Mavis kaya nagcast ito ng isa sa pinakamalakas na spell ng guild na nagdulot ng nakasisilaw na liwanag at dahil dito ay nawasak niya ang Magic Power Finder kaya nagkaroon muli sila ng bagong mga fans. Samantala ang Raventail ay balak ng isagawa ang maitim nilang plano. Ang susunod na maglalaban ay sina Miliana at Semus ng 4 Puppy. Nang magsimula ay nagpaikot-ikot si Semus upang tamaan ng pusa. Nasinubukang gamitin ang buntot ngunit napatalsik lang siya nito. Sa pagpapatuloy ng labanan ay hindi talaga umuubra ang magic ni Miliana sa taong trumpo. At mas bumilis pa ang pag-ikot ni Semus ngunit nakapitan na rin siya ng buntot subalit nagpatuloy ito sa pag-ikot at dahil sa kapangyarihan nito ay naubos ang kapangyarihan ni Semus at si Miliana ang nanalo. Sa susunod na match ay si Rufus ng Sabertooth at Eve ng Blue Pegasus ang maghaharap. Agad na umatake si Eve ng Snow subalit ginagamit ni Rufus ang kanyang alaala upang malamangan kaya nasampal siya ng kalaban. Pagkatapos ay nagdilim ang paligid at direktang tinamaan si Eve ng malakas na teknik subalit isa lang itong Snow dahil nasa likod ang tunay na Eve na ginamitan ng Snow si Rufus. Subalit sa pagkakataong ito ay uminit naman ang paligid at ginamit ang teknik na ito upang makontra ang Snow ni Eve hanggang sa tuluyang manalo. Ngunit
Ngunit hindi nag-aalala si Ichiya dahil meron pa daw silang secret weapon na si Bonnie. Sunod naman ay si Laxus laban kay Alexei ng Raventail. Giit ni Yajima na kung gumawa ng pandaraya ang Raventail ay patitigilin niya kaagad ang laban. Samantala sila Biska, Warren at Lysana ay binabantayan din ng Raventail upang masigurong hindi sila mandaraya. Natutuwa naman ang First Master dahil nagtutulungan talaga ang mga members ni Makarov. Nang magsimula ang laban ay nagsimulang mabugbog si Laxus na ipinagtaka ng mga kasama kaya napatanong kung sino ba si Alexei. Subalit ang totoo ay isa lang palang ilusyon ang nakikita ng mga nanonood. Sunod ay pinakita naman ni Alexei sa mga tao na nakakabawi sa kanya si Laxus. Kaso napatalsik na naman si Laxus at tila wala ng lakas para lumaban. Ngunit ang totoo ay nakikipagnegosasyon si Alexei para ipapanalo nito ang kanyang ilusyon pero hindi makakapayag si Laxus kaso nais pala siyang pagtulungan ng Raventail, saka nagpakitang si Alexei pala ay si Ivan. At ginagawa ito ng kanyang ama upang malaman kung nasaan ang Lumen Histoire ng Fairy Tail subalit totoong hindi talaga alam ni Laxus kung nasaan ito kaya lalabanan niya na lang ang buong guild ni Ivan. Nagtataka ang mga guildmates kung bakit ganito kaina si Laxus dahil hindi nila alam ang tunay na nangyayari. Giit ni Laxus na alam ni Makarov ang lahat dahil ang inaakala ng Raventail na spy nilang si Gajil ay isang double agent. Sa inis ni Ivan ay inatake nito ang sariling anak at gumamit ng isa pang spell subalit hindi natinag si Laxus. Nang makita ni Laxus ang sagisag ng Fairy Tail ay ginanahan siya kaya agad na sumugod at tinapos si Obra at pinagtulungan siya ngunit tinapos niya na rin si Nalpudding saka binugahan ng malakas na kuryente si Flare. Lilikuran siya ni Black Snake ngunit kinoryente lang ito kaya si Ivan na lang ang natitira. Sinubukan namang lumaban ni Ivan sa anak subalit wala siyang kwenta kaya inumbag nito ng may halong kuryente, dahilan para matanggal ang ilusyon kaya nakita ang pandaraya ng Raventail subalit napahanga ang lahat dahil natalo niyang mag-isa ang buong team ni Ivan. Sila Mavis at Makarov ay lalong kinamuhian ng Raventail. Ngunit pinangako ni Ivan kay Laxus na ang Lumen Histoire ay ang dark side ng Fairy Tail. Para sa huling match sa ikatlong araw ay sila Wendy at Sheria ang maghaharap. Ngunit pagpasok pa lang ng dalawa ay pareho na silang nadapa. At naramdaman nila Jelal at Altair ang kapangyarihan ni Zeref. Nang magsimula ang laban ay gumamit ng mga buff si Wendy bago umatake sa kalaban. Si Sheria naman ay gumamit ng Sky God Boreas dahil isa pala siyang God Slayer subalit nakaligtas din si Wendy. Kaya sumugod si Sheria at pinalipad si Wendy subalit gumamit din ito ng Sky Dragon Technique. At sabay pa silang gumamit ng Magic Roar na nagpayanig sa buong stadium. Subalit si Sheria ay hindi nasaktan sa atake pero ayaw pa ring sumuko ni Wendy kaya nagpatuloy sila sa paggamit ng kanilang mga malalakas na technique. Kalaunan ay kumain ng hangin si Wendy kaya ginawa din ito ni Sheria upang magkaroon sila ng lakas. Saka gumamit ng napakalakas na Dragon Slayer secret art si Wendy na direktang tumama sa katawan ni Sheria na nagpabagsak dito. Si Wendy ang nanalo sa labanan, subalit bigla itong bumangon dahil may kakayahan siya ng self-restoration. Samantala napansin ni Dranbolt si Mist Ogen. At nalaman ni Jelal na kay Sheria nagmumula ang kapangyarihan ni Zeref na nararamdaman niya. Nag-iisip si Jelal kung pipigilan niya ba ang laban dahil nasa panganib si Wendy. Samantala sinusundan siya ni Dranbolt dahil alam nitong siya si Jelal. Dahil ayaw sumuko ni Wendy ay ginamit na ni Sheria ang malakas ng teknik kaya bahala ang mga kasama na baka mapatay nito si Wendy. Ngunit pag-atake nito ay hindi siya tumama sa Sky Dragon Slayer. Nalaman naman agad ng mga kasama na pinataas ni Wendy ang stamina ng kalaban upang hindi nito matansya ang pag-atake at nagresulta ng hindi pagtama nito. Si Wendy naman ang umatake ngunit gumaling agad ang sugat ni Sheria. Saka nagsimula ang matinding laban ng dalawang bata dahil walang nais sumuko para sa kanilang mga guild. Kalaunan ay napagod na silang dalawa at naubos na ang oras kaya naging tabla ang laban. Subalit pagkatapos nito ay naging magkaibigan ng dalawang bata na hinangaan ng maraming manunood. Dahil dito ay umalis na rin si Jelal subalit sinusundan pa rin ni Dranbolt. Pinakita ang bagong standing ng mga team. Saka nakita ni Jelal ang pinagmumulan ng masamang aura subalit nahuli siya ni Dranbolt. Dumating din sila Hall at nais malaman kung sino talaga siya. Dahil dito ay natanggal ang kanyang suot sa ulo at nakita ng lahat ang mukha ni Jelal. Mabuti na lang at iniligtas siya ni Yajima at sinabing ito ay si Mist Ogen mula sa Edolas. Subalit nang makita rin ni Kagura ang mukha nito ay hindi niya kinaya ang labis na emosyon dahil ito ang pinakanais niyang patayin, maging si Miliana ay nakaramdam ng matinding galit pero pinigilan siya ni Kagura. Nagpanggap sila Lahal na naniniwala kay Yajima pero pinagtakpan lang ni Yajima si Makarov. At sila Lahal ay ayaw lang din mapahiya si Yajima sa mga tao. Samantala itinanong na rin ni Laxus kung ano ang Lumen Histoire. Dumating ang First Master at sinabing ang Lumen Histoire ay ang liwanag na tinataglay ng Fairy Tail. Subalit nagsisi ito dahil alam niyang si Prect ang nagpakalat ng maling impormasyon. Pagsapit ng gabi
Muli ay nagdiwang ang Fairy Tail dahil sa kanilang mga score. Samantala nagising si Elfman na nandoon pa rin si Evergreen kaya kinilig siya. Saka nagkagulo ang buong guild dahil sa kagagawa ni Natsu tapos ginaya din ito ni Grey, at pati si Erza ay nahawa na sa mga ito saka nagkaroon sila ng pagdiriwang dahil sa mga nakamit. Subalit si Kagura, pati na rin si Miliana ay hindi na mapakali nang makita si Jelal na nais nilang patayin. Samantala si Yukino ay naging tauhan na pala ni Arc-a-Dios. Kinabukasan sa ika-4 na araw ng Grand Magic Games ay merong Sphere Ball kung saan ang siyang mananatili sa loob ang mananalo. Ang mga kalahok ay sina Sheria, Jenny, Lizlai, Juvia, Minerva, Lucy, at Rocker. Nang magsimula ang laban ay tinawag ni Lucy si Aquarius na inatake kagad ang mga kalaban nila ngunit nilabanan ito ni Juvia na malakas din sa tubig. Bigla namang inatake ni Jenny si Rocker na unang natalo sa round na ito. Umatake si Sheria ngunit nagpapayat si Lizlai para hindi tangayin. Si Aquarius naman ay iniwan na si Lucy dahil meron pa daw siyang date kaya tinawag ng dalaga si Aris upang protektahan siya, saka si Virgo na naka-maid bikini. Naglaban sila Jenny at Lizlai ngunit sinugod sila ni Sheria. Si Juvia naman ay ginamit na ang malakas na spell sa lahat ng kalaban at napalabas ang mga ito maliban kila Minerva at Lucy. Pero hindi niya namalaya na napalabas na siya ni Minerva. Dahil dito ay nagsimula ang 5 minutes timer. Saka pinahirapan ng kalaban si Lucy na walang magawa sa mga atake nito dahil nakuha ang kanyang mga susi. Subalit mahahalata na ayaw siyang mapalabas nito sa loob ng tubig dahil nais siya nitong pahirapan ng todo dahil nais siya nitong patayin. Nag-alala na ang mga kasama sa brutal na Sabertooth saka ipinatigil na rin ni Arc-a-Dios ang laban dahil mamamatay na talaga si Lucy. Agad na tumakbo sila Natsu at Grey upang saluhin ang kaibigan. At labis na nag-alala ang lahat ng mga kasama kaya ginamit rin nila Sheria at Wendy ang mga kapangyarihan. Sa kabila nito ay nangangatwiran pa si Minerva kaya tila magkakaroon ng rumble sa dalawang guild subalit natuwa pa ang mga tao dahil nais nilang makakita ng rambulan. Subalit pinagbantaan lang ni Erza ang Sabertooth upang hindi na lumaki pa ang gulo. Nagpapagaling si Lucy dahil sa tindi ng pinsala ngunit nag-aalala pa rin ang mga kaibigan pero maayos na ang kalagayan nito. Dumating ang kanilang master at sinabing kailangang pag-isahin ng Team A at B dahil sa pagkatanggal ng Raventail upang maayos ang match-ups ngunit ang mas mababang score ang ibinigay sa kanila subalit makakagawa naman sila ng mas malakas na team. Sa sumunod na laban ay Blue Pegasus laban sa Quattro Poppy, Mermaid Hill laban sa Lamia Scale, at Sabertooth laban sa Fairy Tail. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makita ang bagong team ng Fairy Tail na binubuo ng mga powerhouse ng guild. Samantala hindi nila alam ang masamang plano ni Arc-a-Dios na isasagawa niya pagkatapos ng Grand Magic Games. Sa unang laban ay sila Rabbit at Ichiya laban kina Bacchus at Rocker. Bago maglaban ay nakipagkamay muna sila Ichiya. Saka ipinakita na ang Rabbit ay walang iba kundi ang Edolas ni Ichiya kaya diring-diri ang mga tao. Subalit sa isang iglap ay tinapos ni Bacchus ang Exceed kaya wala na kaagad siyang partner. Agad na umatake sila Rocker at Bacchus sa mag-isang Ichiya. Saka ginawa lang siyang punching bag ng mga atake ng dalawa hanggang sa bumagsak ito. Subalit muli itong bumangon at pinakita ang tunay na lakas sa pamamagitan ng Power Parfum. Muli namang sumugod ang dalawa kaso magkasabay sila nitong sinuntok ng pambihirang physical power. Kaya naman ang nanalo sa laban na ito ay ang Blue Pegasus. Para sa sunod na laban ay sina Leon at Yuka laban kina Kagura Miliana. Pumasok na ang magkabilang team sa stadium. Samantala kalahati naman ang opinyon ng Fairy Tail kung sino ang susuportahan nila sa laban. Giit ni Kagura na pwedeng lumaban ng solo si Miliana upang makakuha ng karanasan sa labanan kahit isa lang itong game. Nang magsimula ay umatake kaagad si Miliana ng mga latigo nito. Umatake naman si Leon na winasak lang lahat ng pusa. Saka pinaulanan siya ni Yuka ng magic nito, ngunit nakatalo ng pusa at sinilaw siya sa kakinapitan at pinagsusuntok. Inilabas niya na rin ang mga kuko at ginamit ito sa mukha ng mga kalaban. Ngunit nasalag ni Yuka ang atake nito. Kaya umatake siya ng maraming latigo upang mahuli nito ang dalawa at mahigop ang magic power nila. Ngunit gumawa ng yelong daga si Leon kaya nauto dito ang pusa. Saka gumamit siya ng Blizzard spell upang lamigin ito at nang makakita ng mesa ay walang dalawang isip na pumasok sa ilalim. Ngunit napagtanto na niloloko siya ng dalawa. Dahil baka maubos ang oras ay ginamit na ni Leon ang Snow Tiger na hinabol si Miliana hanggang sa mag-isang tumama sa pader. Kaya naman lalaban na rin si Kagura. Umatake si Yuka ngunit wala itong kwenta para sa dalaga. Saka sumugod at kinalaban ng lalaki nang nakatago pa ang espada at sa isang iglap ay natalo nito si Yuka. Kaya magkakaroon na ng one-on-one sila Kagura at Leon. Gumawa ang Ice Wizard ng mga Dragonfly na iniwasan lang lahat ni Kagura hanggang sa tamaan siya nito. Sunod ay pinalabas niya ang Snow Tiger at Snow Ape pati na ang Snow Dragon na sabay-sabay na umatake sa dalaga. Kaya napilitang bawasan ni Kagura ang gravity upang mapalutang ang mga ito, saka siya tatapusin ng dalaga subalit naubos na ang kalahating oras na time limit kaya naging tabla ang laban. Ngunit napansin nila Leon na tila nagpipigil pa rin ang tunay na lakas si Kagura. Giit naman ni Kagura na kailangan
kailangan pang magpalakas ni Miliana dahil natalo ito ni Leon. Samantala bago ang laban ay dumalaw muna si Natsu kay Lucy para sabihin na gagawin nila ang lahat para makabawi sa Sabertooth. Pumasok na ang mga kalahok sa stadium kung saan maghaharap ang mga Dragon Slayer ng dalawang guild. Nang magsimula ay agad na nasuntok nila Natsu at Gajil ang dalawa, kaya gumamit ng roar si Sting sa kanila at si Rogue ay nakipagsabayan ng kakayahan kay Gajil, saka itinapon siya nito at ginamit ni Natsu ang pagmumukha niya patungo kay Sting at pareho silang inatake ng apoy. Dahil dito ay pinalabas na nila Sting at Rogue ang kapangyarihan ng Twin Dragon. Sumugod si Sting kay Natsu ng liwanag nito at patuloy siyang pinagbubugbog. Si Rogue naman ay pinaglaruan si Gajil gamit ang kanyang bilis hanggang sa mapatalsik ang dalawa at sabay silang inatake mula sa itaas. Tapos patuloy silang ginulpi ng Twin Dragon Slayer dahil masyadong synchronize ang galawan ng mga ito. Natutuwa si Sting sa panggugulpi tapos nilagyan pa nito ng magic circle ang katawan ni Natsu, na siyang dahilan kaya hindi din siya makagalaw. Hindi matamaan ni Gajil si Rogue pero nagawa pa rin siyang mahuli nito, at nang umatake si Sting ay nakagalaw bigla si Natsu na ipinagtaka nito dahil nasunog pala ang magic circle. Si Gajil naman ay siniko ang mukha nito, saka sabay nilang pinatalsik ang Twin Dragon Slayer sa pader. Subalit may ibubuga pa pala si Sting kaya hindi nila makita ang paligid sa sobrang liwanag at gumamit ito ng Secret Art Holy Nova na nang wasak sa buong paligid. Sa kabila nito ay hindi natinag si Natsu na direktahang sinalo ang kanyang atake. Si Gajil naman ay tinatalo na rin si Rogue at magkasabay nilang nilampaso ang mga Dragon Slayer ng Sabertooth. Gayunpaman ay hindi pa rin sumuko sila Sting at Rogue kaya naglabas muli ng kakaibang aura ang dalawa. Napahanga ang mga kasama na na-activate nila Sting ang Dragon Force dahil si Natsu ay kinailangan pang kumain ng lakrima para ma-activate ito kaya namangha din si Jelal. Saka sinabi ni Sting na siya na ang bahala sa dalawa kaya naintriga ang lahat sa nais nitong mangyari. Sa isang iglap ay tinamaan si Natsu at nasapul din si Gajil, ngunit muling sumugod ang dalawa at pinagsabay silang kalabanin ni Sting ng suntukan subalit mas nakakalamang pa ito sa kanila. Saka ito gumamit ng Holy Breath na nagpaliwanag sa buong lugar at nang wasak sa sahig ng stadium kaya nahulog sila Natsu at Gajil. Sinundan pa rin sila ni Sting ngunit sumugod na rin si Natsu, saka inatake din siya ni Gajil at nahulog sa ibaba. Gayunpaman ay gumamit ito ng Holy Ray spell na labis na puminsala sa kanilang katawan. At muli silang nagtuos ni Natsu ngunit napatalsik ang ating bida. Saka nagsimulang pagtulungan ng dalawa ang White Dragon Slayer subalit mas magaling talaga ito sa labanan. Sa nakaraan ay umiiyak si Lecter dahil hindi daw naniniwala ang mga tao na may tinalong dragon si Sting dahil extinct na daw ang mga dragon. Kaya naisip ni Sting na patutunayan niya na lang ito sa mga tao sa pamamagitan ng pagtalo sa Salamander. Kaya ngayon ay umaasa siyang sana ay napapanood ni Lecter na natalo niya na si Natsu. Pagdating ni Rogue ay natalo na ang dalawa. At inakala din ng lahat na tapos na ang laban subalit biglang bumangon sila Natsu at Gajil na ikinabahala ng mga taga Sabertooth. Sa kabila nito ay nagawa pang magtalo ng dalawa, saka itinulak si Gajil sa cart at pinatakbo dahil nais ni Natsu na masolo ang mga kalaban. Sobrang excited ng mga tao na makita ang mangyayaring labanan habang naiiyak naman ang misteryosong adventurer na naramdaman ng grupo ni Jelal ang aura. Samantala kumpiyansa si Sting na walang makakatalo sa Dragon Force technique nila ngunit pagsugod ay sinalag lang ito ni Natsu na nakuha pang ngumiti saka ito naglabas ng pambihirang apoy sa katawan na siyang ipinangumbag niya sa pagmumukha ni Sting. Umatake si Rogue ng Dragon's Roar na kinontra din ni Natsu ng mas malakas na tumama sa Shadow Dragon Slayer. Magkasabay na sumugod ang Twin Dragon subalit kitang-kita na mas malakas ang kapangyarihang taglay ng ating bida. Nang masuntok ng sabay ang dalawa ay gumamit ng Roar si Sting pero siya ang tinamaan ni Natsu. Sa kanya inumbag isa-isa ang Twin Dragon ng Sabertooth kaya naiiyak si Lecter. Dahil sa inis ay nagsimulang gumamit ng Unison Raid ang Twin Dragon gamit ang nakamamanghang magic power, saka pinaliit ito at nagsalo sa kanilang mga palad ang nakapangingilabot na kapangyarihan na ipinang-atake kay Natsu Dragnil na hindi natinag dito kaya naalala ni Happy ang pangako nito na mananalo siya kahit anong mangyari. Grabe ang hiyawan ng mga tao sa pambihirang pagkakataon na ito. Sa kabila ng nangyari ay naniniwala ang lahat ng kasamahan sa guild kay Natsu. Kaya sa pag-atake ng Twin Dragon ay buong tapang itong kinalaban ni Natsu gamit ang Flame Lotus, Exploding Flame Blade na nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong lugar. Matapos ang pagsabog ay kitang-kita sa camera na hindi na kinaya nila Sting at Rogue ang lakas ng Salamander kaya naman ang Fairy Tail ang nagwagi sa round na ito. Dahil dito ay inaabangan na ng mga tao ang final round na gaganapin sa susunod na araw ngunit sa ngayon ay nangunguna na ang Fairy Tail sa standing. Dahil din sa inis ay hindi maitago ni Master Gemma ng Sabertooth ang kanyang malakas na aura. Masayang nakipagkita si Natsu sa mga kaibigan matapos ang labanan dahil naniniwala ang mga ito na magagawa talaga ng Salamander na manalo sa Twin Dragon ng Sabertooth. Dahil dito ay kumpiyansa ang Master na sila ang mananalo
mananalo ng 30 million. Giit ni Natsu na nais nilang muling maging pinakamalakas na guild ang Fairy Tail. Samantala si Gajil ay hindi pa rin nakakaalis sa underground nang aksidente niyang makita ang libingan ng mga dragon. Si Jelal naman ay sinusundan pa rin ng misteryosong tao. Si Yukino ay nagtrabaho na lang kay Arc Adios upang tulungan ito sa Project Eclipse na magliligtas daw umano sa sangkatauhan. Samantala ang pagkawasak ng kastilyo ay muli na namang nakita ni Carla sa pangitain. Dahil wala silang kaalam-alam sa nakaambang panganib kung kaya nagsusulat si Levi sa future tungkol sa mga nangyari upang maiwasan ito ng mga kasamahan sa present. Samantala na corner na rin ni Jelal ang misteryosong tao na nalaman niyang isang babae na nagulat siya nang makilala ito. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.